makita natin sa graph, hindi lamang po si Bezalel ang na-filled with the Holy Spirit na nangyari sa time past, maging sa last days, dalawang tao na po ang nakita natin na filled with the Holy Spirit. At yan po ay si John the Baptist at yung kanyang ina na filled with the Holy Spirit. So yung filling of the Holy Spirit hindi limited sa isang panahon. Hindi kagaya ng powering of the Holy Spirit limited sa isang panahon. Diba? Ang powering of the Holy Spirit, ginawa lang ng Diyos sa last day. Pero ang filling of the Holy Spirit, maging sa time past at maging sa last days, ay ginawa ng Diyos sa mga partikular na tao na kanyang sinusunod. Okay. Dito sa Luke chapter 1, verse 67. Isang aklat lang po yung binabasa natin, Luke. At ngayon ay nandun na po tayo chapter 1, verse 67. Ito naman po ay ang tatay ni John the Baptist. Dahil saan ay na-filled rin siya po ng Holy Spirit. At sabi, his father, Zacharias, was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, okay, mamaya na natin kung pagkaaralan at babasahin yung kung ano yung kanyang prophecy. Pero makikita natin dito, maging si Zacharias ay na-filled with the Holy Spirit sa kanyang mission na siya po ay mag-prophesy. Okay? Si Zacharias po ay hindi kasama sa listahan ng mga prophets. But in that particular time, siya ay pinuspos ng Espiritu Santo para magkaroon ng kapangyarihang makapanghula doon lamang sa particular na time na yon. So yung pagpupuspos sa kanya ng Espiritu Santo ay magkaroon siya ng misyon na bagamat hindi siya propeta. Okay? Iba po yung Zacharias na propeta sa minor prophets. Iba rin po itong Zacharias na ito. Itong Zacharias na ito ay tatay ni John the Baptist. Okay? At ito po ay hindi kasama sa listahan ng mga propeta. Pero that particular time, siya ay pinuspos ng Espiritu Santo para siya ay makapaghula. Okay? So, kaya nangyari, si Zacharias po ay gumawa ng isang malaking hula na may kinalaman sa ating Panginoon Kristo at pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang mga pangako. Okay? So, basa pa tayo ng aklat dito po sa Acts 2, verse 4, kung saan ay ito na nga po yung event dun sa Pentecost, na kung saan nagkaroon po ng powering of the Holy Spirit. Okay? Pero matapos na magkaroon ng powering of the Holy Spirit, bukod dun sa event na yon, nagkaroon pa ng feeling of the Holy Spirit. At makikita natin yung feeling of the Holy Spirit nangyari lamang sa mga apostol. Pero yung powering of the Holy Spirit, alam natin, ito ay binuhos sa lahat ng laman. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung powering of the Holy Spirit, ibinuhos sa lahat ng laman. Ibig sabihin, the availability of salvation is for all. Okay? But the feeling of the Holy Spirit, ginawa lang dito sa Acts 2, dun sa particular na mga tao na naging inner circle ng ating Panginoon Kristo na tinatawag na 12 apostol. Bagamat patay na si Judas, nagkaroon sila ng selection ng papalit kay Judas na ang pangalan ay si Matias. Kaya doon sa Acts 2, buo pa rin yung number ng apostle. Kaya 12 apostles pa rin sila. At sila lamang po yung na-filled with the Holy Spirit. Tandaan mo natin, the powering of the Holy Spirit is for all flesh. The filling of the Holy Spirit, yan sa Acts 2, only happened to the 12 apostles. Okay? Sabi, and they were all, the 12 apostles, they were, Luke was referring to the 12 apostles, and they were all filled with the Holy Spirit. Okay, yung 12 apostles po yung tinasabi, and
and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So yung pagkakapuspos sa kanilang Espiritu Santo, nagkaroon sila ng kapangyarihan magsalita ng ano? Ng wika. Kaya yung power of the Holy Spirit, hindi tayo bibigyan ng kapangyarihan magsalita ng ibang wika. Kasi yun po ay pagbibigay lamang ng salvation. Ayun nga, nakapagtataka sa ibang mga denomination na sinasabi na hindi ka talaga ligtas kasi hindi ka pa nagsasalita ng ibang wika.